Luis. Rinig kong sigaw ni Leon. Kumikab ako at tamad na ginusot ang mata. Nadagdagan na naman ang araw. Araw na kasama siya. Napangiti ako, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang tagpo ng umaga na ganito. Yung magigising akong alam kong nasa paligid ko lamang siya. Yung magmumulat ako ng mata na nasa tabi ko siya. Napailing ako. Mula nang ikasal kami, tabi na talaga kaming matulog. Ngunit sa kasamaang palad ni tignan ako ay hindi niya magawa. Lagi siyang nakatalikod sa akin. Napapabuntong hininga na lamang ako. Ngunit kahit ganoon, ay nagpapasalamat pa rin ako, dahil hindi niya tinakasan ang responsibilidad niya sa akin. Nag-ayos ako bago lumabas ng kwarto, naririnig mula dito ang tawanan sa sala. Si Leon ay sigaw lang ng sigaw sa kanila, inaasar na naman siguro nila ang masungit na iyon. Pagbaba ko ng hagdan ay natahimik sila. Pare-parehong napalingon sa gawi ko. Tinaasan ko lamang sila ng kilay nang may pagtatanong. Nakangiting lumapit sa akin si Davina, habang si Nalu at Calvin, ay nakahalukip-kap sa malaking sofa, kasama si Leon. Punta tayong Baguio, lathala nito. Nakita ko ang pagtiimbagang ni Leon.at agad akong tinitigan ng masama, na waring sinasabi niyang huwag akong pumayag. Ngumiti ako kay Davina at tumango. Okay, I want to unwind na rin. Ka-stress palang magbuntis, masaya kong turan. Zoe. Patayong maktol agad ni Leon. Minitian ko lamang siya. Tingin niya ba talaga masisindek niya ako, sa mga nakakahimatay na titig niya, at nakakabinging sigaw niya. No, sanay na ako sa'yo Leon. Dapat ay alam mo na ring hindi mo na ako kayang sindakan. Ikakasal na rin pala si Axel, singit na balita ni Lou. Lahat kami ay natahimik. Wala kaming kaalam-alam na may girlfriend o natitipuhan ang isang yun. Ano yun? Nag-migrate lang ng Korea, ikakasal na. Sa lahat ng matino sa matino, ay siya ang pinaka. Si Lou nga sana dapat ang may kasal na, para naman matigil na ang pagiging playboy niya. Who's the lucky girl? Agap kong tanong. Sa kanilang apat kasi, si Axel ang pinaka-ideal man. Si Leon kasi playboy din, bago pa man talaga niya makilala si Vanna, iyon ang kwento sa akin ni Davina. Si Calvin serious and mysterious type talaga. Tipong huwag mo na lang kulitin, kung hindi na umiimik. Nangangagat yan At ang pinakamalala talaga sa kanila, ay itong si Lou. Pati nga si Davina, nilalandi niyan. Hayes. Arranged marriage daw, sagot naman ni Calvin na napapailing. Narinig ko ang pagsinghap ni Leon sa tabi nito. May curse ba tayo sa marriage? Seryoso nitong tanong kina Calvin at Lou. Siniko ako ni Davina. Ito naman, para namang ang pangit ng marriage life mo. Wake up bro? Pinagpala ka kaya? Nakangiting saad ni Lou, tinatapik niya ang balikat ni Leon, habang nakangiting nakatingin sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya at tinanguan. Sumanghal lamang ito. Kailan daw ang kasal ni Axel? Pag-iiba ko ng topic. Kibot balikat na natatawa si Lou. Samandal ito sa malapad na sofa na dahilan ng pagsiksikan nilang tatlo ni na Calvin at Leon doon. Gusto ni Axel, tapusin niya daw muna ang project niya sa Korea. The girl want a beach wedding. Baka sa Jeju ang magiging venue, sagot ng kaibigan nila. Tuldok. Napangiti ako. Iniisip ko pa lang ay magiging ideal na ang wedding na iyon. Sana makapanganak na ako sa mga panahong iyon, para maka-attend ako. Sabi rin niya, manganak ka raw muna. Hindi daw siya papayag na di kayo pumunta ni Leon. Dagdag pa ni Davina. Sure ba talagang arranged marriage yan? Natatawang saad ni Calvin na dinugtungan naman ni Lou. Pinaghahandaan anya. Tumayo ako upang paghandaan sila ng makakain. Nahagip ko ang tingin ni Davina sa akin. Katabi ko siya ngunit hindi ko nabanaag kanina ang mga mapagtanong, at mapagmasid niyang titig sa akin. Ano na naman ang trip nito? Impit akong natawa at tinapik ang balikat niya, bago tumayo at pumanhik sa kusina. Sinundan naman ako ng luka-luka. Naiwan sa sala ang tatlong lalaki, na napunta na sa basketball ang kwentuhan. Mamaya niyan, mga babae na. Siniko ako ni Davina, habang naghahanap ng pwedeng ihain sa kanila. Kunot-nuo ko siyang binalingan. Ano? Asak ko bago magpatuloy sa ginagawa. Parang may gustong sabihin ng kaibigan, pero hindi niya masabi-sabi. Tinihil ko muna ang ginagawa ko at hinarap siya. Katapat ang lukot niyang mukha, ay tinapatan ko iyon ng ngisi na mapangasar.
May problema yata ang loka. May problema ba? Tanong ko, natutap ko ang labi, at tinapik ang balikat niya. Oh mo, don't tell me na buntis ka ni Calvin. Kunwari gulat na gulat kong sambit, kahit alam ko at alam ng lahat, na malabo iyong mangyari. Calvin and Davina, hindi parang incest na yun oy. Yucks, kadiri ka Zoe. Sigaw nito. Bakas sa mukha niya ang pandidiri mula sa aking sinabi. Napailing ako, sabi na nga ba, ganito ang magiging reaksyon nito. Magkapatid na ang turing ng bawat isa sa amin. Ang sitwasyon na mayroon kami ni Vanna at Leon, ay iba sa kanila ni Calvin at Lo. Kaya ang pamamaraang iyon, ang lagi kong pang-asar kay Davina. Ano nga at mukhang malalim ang iniisip mo dyan? Tanong ko. Sandali ay natigilan siya, at tumingin sa tatlong lalaki na nagkakasiyahan na sa sala. Ako rin ay napalingon sa gawin nila. Napangiti ako nang matano ang masayang tanawin na binubuo nila. Mula pa nang ikasal kami ni Leon, ay ngayon lang siya nakasamang muli ni Calvin at Lo. Ngayon lang rin siya nakisalamuha sa kanila. Masyado siyang abala kay Vanna, noong nakaraan, at hindi na niya napagtutuunan ng pansin ng mga kaibigan niya. Tanggap kong may galit siya sa akin, at ni hawakan ay hindi niya iyon kayang gawin. Ngunit kung pati ang mga kaibigan niya, ay ganoon niya kong tretuhin, at ang dahilan ay ako, masakit iyon para sa akin. Mahalaga si Leon para kina Calvin, Lou at Davina. Higit pa sa halaga ko sa kanila, ay sobra-sobra ang kanya. Napabuntong hininga ako, nang maramdaman ang paghila ni Davina sa manggas ng suot kong malaking t-shirt. Kilala mo ba kung sino ang mapapangasawa ni Axel? Seryoso nitong saad. So ito nga ang gusto niyang sabihin. Marahil ay nakakagulat malaman, kung sino ang babaeng pakakasalan ng aming kaibigan, kung kaya't ganito na lang ang reaksyon ni Davina. Buong atensyon kong itinutok ang sarili kay Davina. Napapailing niya akong nilingon, bago magpatuloy sa sasabihin. Si Vanna, saad niya. No. Rinig kong sigaw ni Leon mula sa sala. Malakas ang sigaw na iyon, dahil rinig na rinig hanggang dito sa kwarto. Bigla na lang nagmumura at sumisigaw si Leon, at pagkuwan ay nakarinig na ako ng nagbabasagang gamit. May pag-aalala akong tumayo at tumakbo, upang silipin ang nangyayari sa sala. Isang galit na Leon ang aking nakikita mula roon. Para siyang hayop na hindi nagpapapihil sa galit. Bakit? Alisto akong bumaba ng hagdan, at agad na pumulupot sa kanya, upang pigilan siya sa patuloy na pagsira ng mga gamit namin. Leon, ano ba? Sigaw ko. Impit akong napadaing nang malakas niya akong itulak. Tumama ang tagiliran ko sa kahoy na mesa. Damaloy ang kirot mula sa tiyan pababa ng binti ko. Kasalanan mo ang lahat, sigaw niya sa akin. Ngunit worry wala akong narinig, namuo ang mga luha ko, habang dinadamdam ang kirot na nararamdaman ko, nanginginig kong hinawakan ang kumpol na dugo mula sa binti ko. Ako lang ang pwedeng pakasalan ni Vanna, frustrated na sigaw muli ni Leon, napapailing akong napatingin sa kanya. Ang kirot at sakit na nararamdaman ko, ay biglang nawala. Ang namumuong luha at biglang umatras. Pinilit kong tumayo upang harapin siya. Alam kong alam na niya na ikakasal si Vanna kay Axel, iyon ang dahilan ng pagwawala niya. This is all your fault. Sigaw muli niya sa akin, at agad na sinampal ako. Muli ay natamba ako. Doon na bumuhos ang mga luha ko. Kasabay ng panginginig ng buong katawan ko, ay ang patuloy na pag-agos ng dugo sa binti ko. Ang anak ko. Baby ko, hagulgol ko habang nanginginig na pinagmamasdan ng dugo na lumalabas sa akin. No. Hindi pwedeng mawala ang anak ko, iiling-iling akong nagsusumigaw habang walang magawa. Gustong-gusto kong magtatakbo upang humingi ng tulong, pero wala akong lakas. Nanginginig sa sakit ang buong katawan ko. Anak ko, baby ko, paulit-ulit kong sambit sa pagitan ng pag-iyak. Nanghihina ang buong katawan ko. At mula pa ngayon, sinisisi ko na ang sarili ko. Marami akong pwedeng gawin upang mabuhay ang anak ko, pero ang hinahina ko para gawin ang mga iyon. Wala akong kwentang ina. Pagmulat ko ay mukha ni mama ang agad na bumungad sa akin. Agad kong hinaplos ang aking tiyan, at nagpumilit na tumayo. Anak, agap sa akin ni mama. Ma, how's my baby? Naiiyak na namang tanong ko. Anak, muli ay saad niya. Hinaplos niya ang nakaharang kong buhok. Nakita ko ang pag-aalinlangan na pagtingin ng aking ina.
Namuo ang kaagad na kaba sa aking kaibuturan at muling naluluha. Hey, bakit anak nananaginip ka ba? Agap na tanong nito nang maaninagan ang paghahanda ko ng magwala. Nananaginip. Agad kong nilibot ng tingin ang kwartong kinalulugaran ko. Sa pakiwari ng unang tingin, ay alam mo na agad na hindi ito ospital o klinika. Nagbuga ako ng malalim na buntong hininga, nang maprosesong nasa bahay ako ni na mama, at nandito ako ngayon sa kinamulatan kong kwarto. Diyos ko, panaginip lamang nga ang naganap na trahedyang iyon, hindi ba? Panaginip lang, isa iyong masamang panaginip, na kung hindi ako pinalad magising, ay nagdulot sa akin ng pagkabangungot. Anak, ano ang napanaginipan mo? Mukhang masama ang paggising mo, haplos ni mama sa aking mukha, napangiti ako. Namimiss ko ang mga paglalambing na ganito ni mama. Kinalma ko ang sarili ko, at pilit na inaalala kung bakit ako nakarating sa bahay namin. Nawala daw ang baby ko ma, naiiyak kong pagsumbong. Agad rumihistro ang awa sa mga mata ng aking ina. Mukhang alam na niya kanina pa, kung ano ang napanaginipan ko, ngunit nag-alangan siya at kusa akong tinanong, upang siguraduhin. Ngumiti ito at hinalikan ako sa noo. Don't overthink anak, mukhang stress ka masyado sa pagbubuntis mo. At kung ano-ano na lang ang napapanaginipan mo. Ingatan mo ang sarili mo Zoe. Nung dumating ka dito ay nahimite ka rin, at bumungad ang kung ano-anong panaginip sa'yo. Anak, alalahanin mong maselan kang magbuntis. Kung may inaalala ka mang problema, isantabi mo na lang muna. Makakasama iyan sa anak at sa sarili mo, lathala ni mama. Umupo ako upang makaharap siya ng husto. Wala akong magawa kundi ang tumungo sa mga itinuran niya. Mas makakabuti yatang dam ito muna kayo ni Leon, upang maalagan ka ng maayos. Pareho kayong bago lang sa ganitong sitwasyon, kakakasal nyo lang at wala pa kayong alam masyado sa buhay mag-asawa. Hindi pa magandang magsarili kayo. Sa nakikita ko ngayon, ay hindi ka rin niya masyadong naaalagaan, suhestyon niya. Agad akong umiling kay mama. Hindi kami maaaring tumira kasama sina mama, masyadong malupit sa akin si Leon. Hindi nyon mapilit ang magpanggap na okay kami sa harap ng aming mga magulang. Noong ikinasal nga kami, ay suntok sa buwan kung magagawa niya akong lambingin sa harap nila. At baka lalo lang siyang mina sa akin, kung papayag ako sa gusto ni mama. Kaya na namin ito ma. Hindi kami matuto kung hindi kami susubok. Kailangan naming matutong magsarili ni Leon, para naman sa ganoon, ay maiwasan na naming umasa sa inyo. Bumubuo na po kami ng pamilya, ma. Hindi maganda kung aasa pa kami sa inyo. Inaalagaan naman ako ng gusto ni Leon, kaya wag na po kayong mag-alala, pagdedepensa ko. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ko, ang napanaginipan ko kani-kanina lang. Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin ko, kung sakaling magkakatotoo iyon. Higit sa pagmamahal ko sa mga magulang ko at kay Leon. Ang sanggol sa sinapupunan ko, ay higit na nakakalamang roon. Mahal na mahal ko ang anak ko, wala pa man siya sa mundo. At kalahati ng mundo kung iyon ang mawawasak, kapag nawala ko siya. Siya rin ang katangi-tanging humahawak sa relasyon namin ni Leon, na kahit ihip ng hangin ay kayang matibag. Hindi ko kakayanin kapag nawala ito sa akin. Madam, narito na po si Sir Leon, rinig kong sambit ng katulong mula sa labas. Pinapasok agad siya ni mama, upang makausap ng maayos. Inutusan itong papuntahin rito sa kwartong kinaroroonan ko si Leon. At pagkatapos ay agad itong nagpaalam sa akin, umalis siya kasama ang katulong. Ilang sandali lang ay bumakas muli ang pintuan si Leon. Agad nangunot ang gwapo niyang mukha. Medyo nag-alala ito nang makita ako. Nahimite ka raw, saad niya, hindi yun pagtatanong kundi isang lathala. Pinilit kong ngumiti sa kabila ng mga naglalaro sa isipan ko. Ang naging panaginip ko, at ang kasalang Vanna at Axel, maging ang pagpapatira sa amin rito ni na mama. Mag-ingat ka kasi, inis nitong turan nang maupo siya sa tabi ko. Nagulat ako nang ilapat niya ang likod ng palad niya sa noo ko. Punong-puno ka ng pawis. Malakas naman ang aircon. May masakit ba sa'yo? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa lukot niyang mukha. Habang pinupunasan ang mga pawis ko sa mukha. Umiyak ka ba? Tanong muli niya nang maaninag yata ang mga namuong luha ko. Nanaginip kasi ako, sagot ko habang inaalalang muli ang masamang panaginip ko.
Nanginginig ang mga labi ko, habang tumititig sa kanya. Leon, nawala daw ang anak ko, nakunan daw ako, para akong batang nagsusumbong sa ama na katatapos lang pinalo ng sariling ina. Agad namuo ang pag-aalala sa mukha ni Leon nang marinig ang sinabi ko. Walang pag-alinlangan niya akong kinabig papalapit sa kanya, at ikinulong sa bisig niya. Hindi ko alam kung kaya't nagbukas ang pintuan ng pag-asa sa akin. Ito ang unang pagkakataon na yakapin niya ako. Hush! Nothing will happen to our baby, okay? Pulong niya sa akin, napahagulgol ako, hindi dahil sa kabang dulot ng panaginip ko, kundi dahil sa lambing ng boses ni Leon, habang inaalo ako. Hinalikan niya ang ibabaw ng ulo ko. Naniniwala ako sa iyo, you promised to protect him, right? Pagpapatuloy niya. Alam kong hinding-hindi mo siya pababayaan, Zoe, muli ay saad niya. Sa pagkakataong iyon ay agad akong nakalma. God, paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kina Axel at Vanna, kung ganitong ang bait-bait niya sa akin ngayon? Ayokong sirain ang nasimulan niyang lambing sa akin. Ayoko nang tapusin ang ganitong trate niya sa akin. Let me have you, Leon. Just for once. Eat, utos sa akin ni Leon pagka-uwi namin. Agad niyang inilahad sa akin ang nakabalandrang pagkain na iba't ibang uri. May pizza, hamburger, lasagna, dumplings, spaghetti, at marami pang pangmerienda. Ngumuso ako at mapang-asar na ngumiti. Wow, mahal mo na ba ako? Natatawa kong tugon. Inis niyang nilapag ang kinakain na pizza, at pinakatitigan ako ng masama. What? Kakakain lang natin sa bahay, tapos papakainin mo na naman ako. So, mahal mo na nga ako. Pang-asar ko pa rin. If you don't want to eat, then back off, ako na lang kakain nito. Hindi yung kung ano-ano na lang iniisip mo. Dream on, pagdepensa niya na agad kong ikinatuwa. Napapailing kong pinulot ang hamburger, at agad iyong isinubo. Iisipin ko na lang na mahal mo na rin ako, saad ko. Seryoso akong tumitig sa kanya, at ngumiti ng totoo. Let me think that you love me. Gusto kong mahalin mo ako. Kahit sa imahinasyon ko lang, Leon, sambit ko, bago magpatuloy sa pagkain. Hindi na siya muli pang nagsalita. Napapangiti na lamang ako, kapag nagagawi ang tingin namin sa isa't isa. Kagaya ng dati, kunot na kunot pa rin ang noo niya, kapag ako ang kaharap niya. Parang pasan niya lahat ng bigat sa mundong ibabaw, kapag ako ang kasama niya. Wala naman akong magagawa, ganoon talaga. Hindi niya ako gusto, kinamumuhian niya ako. Sa anong magagawa ko? Mas mabuti na yung ganito kami, kaysa iyong inaaway niya ako. Alam kong nag-alala rin siya nang malaman na himatay ako. Hindi man sa akin ay natutuwa pa rin ako. Kahit sa baby namin siya may concern, hindi pa rin mawawala ang pagkatuwa ko tungkol doon. Mahal ang pagpapahalaga ng taong ito, kaya kahit kaunti lang ang naipaglilingkod niya sa akin, ay malaki na ang pasasalamat ko. Si Leon yung tipo ng tao na ginto ang bawat parte ng pagkatao, yung dapat ingatan upang hindi makawala. Alam ko ring tinitiis lamang niya akong huwag sungitan, dahil inaalala niya ang kalagayan ng bata sa loob ko. Kahit ganoon ay nakakatuwa pa rin, mas maigi na kasi ito kaysa iyong wala siyang ginawa, kundi ang sungitan ako. Pinag-alala mo ako kanina, saad niya bigla. Nawala ang focus ko sa pagkain, dahil sa isinaad niya. Unti-unting namuo ang ngiti sa labi ko. Gosh! I'm sorry, muli pa niyang sambit na lubos kong ikinabigla. Sabi ko nga, ginto ang lahat sa kanya, maging ang pagpapatawad niya. Kaya sa pagkakataong ito, masasabi kong ako na ang pinakaswerteng tao. Hamalakhak ako at tinapik siya sa balikat, agad niya naman akong sinaman ng tingin, dahil sa ginawa ko. Inirapan ko siya ngunit nginitian pa rin. Mahal mo na nga ata ako Tawang-tawa kong pang-asar sa kanya. Minsan ko lang itong maasar ng ganito, sulitin na. At baka magising ako, isang araw magbago na naman siya, at bumalik sa dating siya. Sumanghel siya, hindi na niya pinatulan pa ang pang-asar ko. Halata ang irita sa mukha niya, pero tinitiis niyang huwag iyong ilabas. Puti naman at natitiis na niyang huwag akong sungitan. Achievement iyon para sa kanya, mahal ang pasensya nito pagdating sa akin. Maselan ka daw magbuntis, bakit di mo sinabi iyon sa akin? Tanong niya. Ayokong mapilitan kang alagaan ako, kahit ayaw mo, Leon, kahit ngayon ay iyon na ang gustong gusto ko.
Gusto kong alagaan niya ako kahit ayaw niya, kahit labag sa loob niya. Sana kung alam kong ganito kasarap sa pakiramdam ang maaligan niya, kahit walang puwang ay noon ko pa nagawang magmakaawa sa kanya. Masyadong mataas ang pride ko, at hindi ko kayang gawin ang pagmamakaawa. Ang alam ko lang gawin, ay ang mangagaw at magpakadalubhasa sa pagmamahal niya. Simula ngayon, kasama mo na ako sa pag-aalaga sa baby natin, alright? Napangiti ako sa sinabi niya. Sure ka, paninigurado ko. Bamantong hininga siya ng malalim, bago tumungo at sumagot. I won't let you put my child in danger, Zoe. He's all I'm into right now, siya na lang ang rason ko para mabuhay. You destroy me, you destroy my life, Zoe. And I can let you destroy me fully, saad niya sabay tayo at talikod sa akin. Maririin niyang inaapakan ang mga baitang ng hagdanan. Wala akong magawa kundi ang manggingiti ng mapait, habang tinatanaw siyang paakyat ng hagdan. He never failed to hurt me, not in any single day. You don't know how I hated myself for destroying my other half, Leon. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang mundo ko, at ang marinig mula sa kalahati ng buhay kong nasira ang mundo niya, nang dahil sa akin, ay nagdudulot ng matinding sakit at puot. Gustong-gusto kong mainis sa sarili ko, pero lamang ang awa ko dito. Nagtatanong kung ano, kung bakit at kung paano ko naging deserve ang ganito. Napailing ako, umasa na naman ako. Umasang kahit paano, ay makakaalpas ang isang araw, na hindi niya ako masasaktan. Bago pa ako makabawi sa pagdadrama, ay nakarinig na ako ng kalabugan at nagbabasagang bagay mula sa itaas, sa kwarto namin. Umakyat ang kaba sa dibdib ko, at agad tumayo, upang takbuhin ang itaas. Zoe! Sigaw ni Leon mula roon. Agad naman akong nagmadaling umakyat. At nang makaakyat ako, ay nakita ko ang nagbabagang tingin nito, na iiba sa reaksyon niya kaninang kausap ko siya. Nagbabaga, nagbabadya at nandidiri. You plan this right? Nagtatagis bagang nitong tanong sa akin. Plan what? Ikakasal na si Vanna. And I hate you, si Axel pa ang pakakasalan niya. Again, because of you, you plan this. Sigaw niya. Natawa ako kahit kinakabahan, baka kung anong magawa niya sa akin. Natuon ang imahe sa isipan ko, ang alaala ng panaginip ko. Sa ganitong paraan nagsimula iyon. Agad kong hinawakan ang tiyan ko, at lumayo sa kanya. Agad nangunot ang noo niya sa naging reaksyon ko. Don't go near me, Leon, asek ko. Ayokong mangyari ang nangyari sa panaginip ko. Hindi. I hate you. Pulyo niya sabay lapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagpanik ako sa paglapit niya. Sa bawat hakbang niya papalapit, ay bumabalandre sa isipan ko ang mga nakita ko sa panaginip ko. Hindi ko na malayang napaluhod. At napahagulgol ako. Hawak ang mambak ng tiyan, ay pinakatitigan ko si Leon na gulat habang nakatingin sa akin. Ang galit niya ay tila nawala, pagkakita sa sitwasyon ko. Patuloy ang pag-iling ko, at pagtaas ng kamay sinyales na huwag siyang lumapit. Leon, please. Huwag. Huwag mo akong saktan. Huwag mong saktan ang baby ko, pagmamakaawa ko sa pagitan ng paghikbi. Zoe, sambit niya at lumuhad upang pantayan ako. Kung nasasaktan ka, kung galit ka, please huwag mong idamay ang baby ko, muli ay pagmamakaawa ko. Nagpatuloy ang pagtulo ng luha ko. Nakita ko ang pag-aalinlangan niyang abutin ang mukha ko. Ngayon ay nandito ako sa sitwasyong kinaiiwasan ko. Ang magmakaawa at magmukhang kawawa sa harap niya. Leave, I said in between my sobs. Zoe, pinilit niya akong abutin, pero tinapik ko ang kamay niya. Leave, utos ko. Please Leon, leave. Don't make me do it. Kasi kapag ako ang umalis, baka hindi na ako bumalik, bulong ko. And I don't want that idea, pinipilit ko pa ring lumaban, Leon.